Isang batang mag-asawa na 30 araw na lang bago tuluyang magdiborsyo ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Ang mabuting balita ay wala ni isa sa kanila ang nagtamo ng malubhang pisikal na pinsala. Ang masamang balita ay pareho silang nawalan ng alaala. Hindi lamang nila nakalimutan ang nalalapit nilang diborsyo, hindi rin nila nakilala kahit ang sarili nilang mga magulang. Ipinaliwanag ng doktor na bihira ang ganitong sitwasyon at maaaring kailanganin nila ng panlabas na stimulasyon upang matulungan silang mabawi ang kanilang mga alaala, katulad ng madalas mangyari sa mga TV drama. Nang sabihin kina Yongyong at Hong Nara na sila ay mag-asawa, pareho silang nabigla. Hindi makapaniwala si Yongyong na ang asawa niya ay hindi lamang maganda, kundi isa ring mayamang tagapagmana, at lihim niyang nararamdaman na parang nanalo siya sa jackpot. Umupo si Yongyong sa ilalim ng isang puno, masayang tinititigan ang kanilang larawan sa kasal, nang biglang may halos tumama sa kanya. Inisipan niyang may tumutubong mga bato sa mga puno. Sinubukan ng kanilang mga magulang na gayahin ng mga eksena sa TV drama sa pamamagitan ng pagbibigay kay Yongyong ng isang matinding gulat upang magising ang kanyang alaala. Ngunit sobra ang ginamit nilang lakas at muli lamang siyang nawalan ng malay. Kalaunan, aksidenteng natuklasan ni Yongyong ang isang memo sa kanyang telepono na nakamarka para sa ika-15 ng susunod na buwan. Inakala nila ni Nara na ito ay parang anibersaryo ng kasal. Ngunit diretsahang sinabi ng nakababataang kapatid ni Nara na iyon ay malamang ang petsa ng kanilang diborsyo. Ang mga papeles ng diborsyo ay naipasa na sa korte at sila ay kasalukuyang nasa cooling-off period. Sarkastikong sinabi ng nakababataang kapatid na ang aksidente sa sasakyan ay isang pagpapalang nagkunwari bilang kamalasan. Kung hindi iyon nangyari, sa loob ng buwang iyon, ang dalawang taong hindi na matiis ang isa't isa ay maaaring nagkasakitan ng malubha. Iminungkahi ng doktor na ang paninirahan sa parehong kapaligiran tulad ng dati ay malaking makakatulong sa pagbawi ng kanilang mga alaala. Iminungkahi ng ina ni Nara na bago ang opisyal na diborsyo, dapat munang magpatuloy sa paninirahan ng magkasama ang dalawa. Ayaw pumayag ang ina ni Yongyong, ngunit sumangayon na subukan. Habang mahigpit na nagbabala na walang dapat mangyaring hindi angkop, ang ina ni Yongyong ay nakapaghanda na ng mga blind date para sa kanya at balak siyang ipares kaagad pagkatapos ng diborsyo. Sinabi naman ng ina ni Nara sa kanya na huwag masyadong mag-isip dahil naayos na niya na ipadala si Nara sa ibang bansa sa sandaling matapos ang diborsyo upang maiwasan lamang na muling magsama ang dalawa at masira ang proseso ng diborsyo. Inutusan din ng ina ni Nara ang nakababataang kapatid nito na manatili sa bahay ni Nara upang alagaan siya. Labis na tutol ang kapatid, nagrereklamong mas gugustuhin pa niyang ikulong sa isang mental hospital. Pagbalik nila sa bahay, nagulat sina Yongyong at Nara nang makita ang lubos na kaguluhan. May mga walang lamang bote ng alak na nagkalat sa lahat ng dako. Sa pagtingin sa mga siran larawan sa dingding, hindi nila maisip kung gaano kalala ang naging alita nila upang magdulot ng ganoong pagkawasak. Gayunpaman, matapos mawala ang kanilang mga alaala, tila ganap silang ibang mga tao at tinrato ang isa't isa ng may di inaasahang kabaitan. Isang baseball na nakahiga sa sahig ang nagpaliwanag sa malaking uka sa frame ng larawan sa dingding. Hinila ng ina ni Nara ang nakababataang kapatid nito papasok sa isang silid at ibinunyi ang tunay na misyon nito. Mahigpit na bantayan ng mag-asawa at siguraduhing hindi sila muling magka-develop ng damdamin para sa isa't isa. Humiga sa kama ang kapatid, umiiyak at nagpoprotesta habang inaalis ng kanyang ina ang kanyang relo. Malinaw na handa itong magpatupad ng disiplina sa pamilya. Sa kabila ng kanyang mga reklamo, seryoso niyang ginampanan ng tungkulin at mahigpit na binantayan si Yongyong. Sa puntong ito, 20 araw na lang bago matapos ang cooling-off period. Upang mapabilis ang pagbawi ng alaala, pinagsama ng dalawang pamilya ang kanilang pagsisikap at nag-organisa ng isang memory recovery gathering na nag-imbita ng mga tao mula sa kanilang nakaraan upang makapag-udyok ng mga alaala. Sa pagtitipon, ginawa ng biyanan ni Yongyong ang isang finger gun na galaw patungo sa kanya. Inakala niya si Yongyong na noong una siyang nag-propose, tinutukan siya talaga ng lalaki ng tunay na baril. Inakala niyang palakaibigang kilos iyon kaya ngumiti siya pabalik. Kasama sa pagtitipon ng mga dating kaklase ni Yongyong at ang kanyang homeroom teacher, pati na rin ang mga katrabaho ni Nara at kahit ang kanyang ex-boyfriend. Ngulit walang ni isa ang nakapag-udyok ng alaala. Isang babaeng biglang umiyak sa pagkipa sa Yongyong at tumangging lumapit.
na naging dahilan upang pagdudahan ni Yongyong ang kanyang dating pagkatao. Ang totoo, minsang nasibya si Yongyong na ginamit ang hairdryer sa kanyang puwet na nagdulot ng matinding trauma sa babae. Kalaunan, tinanong ni Yongyong ang kanyang malapit na kaibigan kung paano niya unang nakilala si Nara. Biro ng kanyang kaibigan, nahulog si Nara dahil sa killer smile ni Yongyong. Noong gabing iyon sa isang bar, ipinakilala ng kanyang kaibigan si Nara kay Yongyong. Magalang siyang bumili ng inumin kay Nara habang alanganing binubuo ang kanyang sariling inumin. Ang kanyang simple at tapat na kilos ay nagbigay ng maayos na unang impresyon. Bagamat ang kanyang killer smile ay totoong ayon sa pangalan nito, natakot si Nara at tumakas sa lugar. Kalaunan, nakita si Yongyong na nasasakal at nasa kritikal na kalagayan. Agad siyang sumugod, isinagawa ang Heimlich maneuver at binuhat siya patungo sa ospital. Sa kasamaang palad para kay Yongyong, ibang tao ang nakinabang sa kanyang kabutihan. Nahujog ang loob ni Nara sa doktor sa emergency room. Tutal, ang doktor ay may hindi maikakailalang alinmag, samantalang si Yongyong ay parang hindi mapanganib na tuta. Kabibanayan, naghiwalay din sina Nara at ang doktor sa loob ng walang isang buwan dahil sa hindi pagkakatugma ng personalidad. Nang nagtagal pa, sa isang laro ng baseball, muling nagkita sina Yongyong at Nara, at si Nara ay lubos na lasing. Pagkatapos ng laro, bumuhos ang malakas na ulan. Si Hong Nara na mag-isa ay aksidenteng natumba ng isang tao sa gitna ng karamihan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang na-miss niya ang huling bus. Sa sandaling lubos niyang kailangan ng tulong, bigla na simulpot si Yongyong sa likod niya. Sa sandaling iyon, si Yongyong ay tila bahaghari na humihiwa sa dilim ng gabi, agad na pinaliwanagan ng kanyang mundo. Sa wakas, naalala ni Hong Nara na ang lalaking nasa harapan niya ay ang taong nagligtas siya noong gabing iyon. Mula noon, nakaramdam siya ng damdamin para sa lalaking may kakaiba at bahadyang nakakatakot ng ngiti. Lumipat ang eksena. 15 araw na lang bago matapos ang cooling off period. Ang pagtitipon kasama ang mga kamag-anak ay nagkaroon ng kabaligtarang epekto. Upang maiwasan na masira ang plano ng diborsyo, nagpasya ang dalawang pamilya na makialam at umupa ng isang hypnotherapist upang gumisingin ang kanilang mga masamang alaala. Hindi inaasahan, ang halos nagsira ng tahanan ng bagong kasal ay hindi hinakit, kundi ang tunay na damdamin ni Hong Nara. Habang umuusad ang mga pangyayari, naging malinaw na hugod pa silang patungo sa pagkakasundo sina Yongyong at Nara. Labis na nagulat ang parehong ina. Mas ikinagulat pa nila na ang paninirahan sa parehong kapaligiran ay nagdulot na natural silang bumalik sa estado ng mga bagong kasal. Nang nagtagal pa, 10 araw na lang ang natitira. Isang umaga, habang magsesepilyo at maliligo si Yongyong, antok na pumasok din si Hong Nara. Umandar ang kanilang subconscious na chemistry basang mag-asawa at wala sa kanilang dalawa ang nakapansin na may mali hanggang sa susunod na segundo. Nang nakita ng nakababataang kapatid ni Nara na nakahandusay ang kanyang ate at ang kanyang bayaw ay ganap na hubad. Tumayo siya doon ng lubos na kaguyuhan, tila lumalabas ang kanyang kaluluwa sa katawan. Mula sa sandaling iyon, ang hangin sa bahay ay nagkaroon ng hindi mailarawang uri ng awkward na intimacy. Nang magkaraang araw, habang pinapanood ni Yongyong si Hong Nara na kumakain ng strawberry, biglang naalala ni Yongyong ang mga pira-pirasong alaala ng nakaraan. Nang napansin ni Nara na nakatingin siyang tulala at naglalaway, agad na sinampal si Yongyong ng sarili upang magising at alanganing ipinaliwanag na sobra siyang nag-aaral kaya nagkaroon siya ng biglaang sakit ng ulo. Kalaunan, sinabi ni Yongyong sa doktor na ang pagtingin sa mga strawberry ang nag-udyok sa kanyang alaala. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga hormones ay talagang maaaring magpasigla ng pagbawi ng alaala. Iminungkahi niyang subukang magpalipas ng isang gabi ng magkasama ang mag-asawa upang makita kung makakatulang ito. Ang mungkahing ito ay lubos na ikinahiya sa kanila. Pakiramdam nilang kaya nilang hukayin ang buong apartamento gamit ang kanilang mga daliri. Gayunpaman, kalmadong ipinaalala ng doktor na mag-asawa na sila at wala namang kakaiba doon. Lahat ng kanilang ginagawa ay para sa pagbawi ng alaala. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Samantala, walang tigil ang pagbabantay ng nakababataang kapatid ni Nara. Ang mas ikinaiinis pa niya ay lalong nag-aayos ang relasyon ng dalawa. Masama pa, nagplano pa silang mag-date ng palihim. Upang malinlang ang kapatid na may tungkuling nagbabantay, ginamit ni na Yongyong at Nara ang lahat ng maaaring maisip nila. Nang naghanala ang kapatid, mabilis na ipinaliwanag ni Yongyong na ang maayos na pananamit ay isang tanda ng paggalang sa mga kapitbahay. Tutal nga rin, sabi niya, dapat bigyang pansin ang mga detalye dahil ang mga detalye ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan.
Pagkatapos nito, bumalik sila sa baseball stadium kung saan sila muling nagkita noong nakaraan upang makabawi pa ng mas magagandang alaala sa nakaraan. Instead, ganito kasimple ang kinahinatnan. Tig-isang inumin bawat isa ay sapat na. Iminungkahi ni Yongyong na kumain muna sila. Dahil sa nakasanayan, isang ulam ang pinili ni Hong Nara, habang iba naman ang kusang pinili ni Yongyong. Ang mga alitang dating tuluyan na hindi mapagkasunduan ay kahit papaano ay naging maliliik at hindi nakakapinsalang pagkakaiba. Masaya at magaan ang kanilang usapan hanggang oras ng hapunan. Nang hindi namamalayan, isang inumin ay naging 2 at naging 3. Sa isang sandali, tila maaaring magpatuloy ang buhay ng ganitong bahang laro, romantiko at mapayapa. Ngunit ang ina ni Naa ay naghihintay na lamang na matapos ang diborsyo upang ipadala si Nara sa ibang bansa para mag-aral. Sa kanyang puso, Alam niyang kapag nawala ang pagiging bago ng damdamin ng dalawa, babalik sila sa walang katapusang pagtatalo at samaan ng loob. Bilang isang ina, nasaksihan niya mismo ang matinding pagdurusa ni Nara sa pag-aasawang ito. Tumanggi siyang payagan ang kanyang anak na muling tumalon sa parehong masakit na siklo. Nauunawaan ni Nara na mahal siya ng kanyang ina. Gayunpaman, ayaw niyang iwan si Yongyo, tulad noon ng matigas niyang iginiit na pakasalan siya anuman ang mangyari. Ngulit sa eksaktong sandaling iyon, nadulas at natumba si Yongyo, bigla ang bumalik ang kanyang mga alaala. Gayunman, pinili niyang huwag ipaalam kanino man na nabawi na niya ang mga ito. Kahit ganon, agad siyang nabasa ni Hong Nara. Sa mga mata ni Yongyo, nakita niya na may nagbago na bumalik ang pamilyar na distansya. Dahil dito, naramdaman niyang wala ng dahilan upang manatili pa. Kaya nagpasya siyang sundin ang plano ng kanyang ina at maghanda upang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit bago pa man tuluyang lumipad ang eroplano ni Nara, hindi na nakatiis si Yongyo. At sa wakas, muling nagkita ang dalawa.